Dumating na din sa wakas yung mga accessories and upgrades natin para dito sa Honda Navi. Papalitan natin yung mga ilaw niya ng mga LED na. So ito yung windshield natin dun sa Scrambler. Kasya naman siya. Yung original na pang Honda Navi talaga kasi is napakamahal. Same pattern siya. So hindi naman tayo magpapalit ng rim dyan. Dumating na din sa wakas yung mga accessories and upgrades natin para dito sa Honda Navi. Or at least dumating na yung iba sa mga accessories na yun. So yun talaga yung plano natin dito sa motor na to. Ang i-upgrade at i-modify siya ng konti para maging adventure capable scooter na siya. So ito pa lang yung mga dumating na mga upgrades niya. So papalitan natin to ng mga bagay-bagay from handle grips, side mirror. Actually, yung side mirror nandito. Nakabit ko na pala. So, papalitan din natin to ng gulong. Kagaya ng sinabi ko dun sa unang video na maliit kasi yung gulong niya. So, 12 inches yung sa harap and then 10 inches yung sa likod. So, medyo maliit yun. Dun sa mga napanood ko na nag-upgrade ng gulong, okay naman yung 12 inches and 10. Basta lakihan mo lang yung or laparan mo lang yung gulong niya. Kabitan din natin to dito ng bracket para sa box. Papalitan natin yung mga ilaw niya ng mga LED na and lalagyan natin siya ng windshield. So ito yung windshield natin dun sa Scrambler. Tinanggal ko lang para i-testing kung magkakasya ba siya dito. And so far, kasya naman siya. Yung original na pang Honda Navi talaga kasi is napakamahal. And ito, universal to para sa mga classic motorcycle, cafe racer, and scrambler. So, pwede naman pala yung universal. And nasa around 400 pesos lang to. Yung binili natin para sa kanya is mas maliit ng konti. Tapos, merong kasamang stainless. Di ba? Ganyan pala. So, ganyan siya. So, side mirror. Papalitan din natin siya ng side mirror. And napalitan ko na nga. Ito, medyo bilog na. Ito yung mga ilaw niya. Ito, yung headlight. Yan nga natin. Kung anong klaseng ilaw to. H4. High beam and low beam. Tapos, ito guys. Ito yung box niya sa likod. Ang ganda. Aluminum. Pero parang plastic yung itong part na to. Pero okay lang. Medyo magaan. Hindi ko alam kung mga ilang kilo. Mga more or less 2 kilos siguro. So kung gusto nyo makita pala yung mga link ng mga product na binabanggit ko dito, ilalagay ko na lang sa comment section or sa description ng video na to yung mga link nila para makita nyo yung full details and yung prices nila. Ang ganda, ang liit lang. So kakabitan natin siya ng bracket. Magiging ganyan lang siya. So, hindi pa rin siya haba ng sobra. Ang ganda, ang liit lang. 15 liters to, guys. Dual din yung quick lock niya na merong susian. So, pwede mo siyang matanggal at makabit ng mabilis lang. Tapos, meron siyang aluminum plate. Yung mismong box, mas magaan syempre kasi ito mabigat din eh. Siguro mga 400-500 grams to. Para dun sa loob. Check natin. Ganda. Meron pang cover mat, parang foam. Tapos may zipper dito. Ang galing. Ayos. Price na ito is around 2,000 lang. Para sa gulong niya, ito ay from China. Pico Cobra ba basa dito. So dual sport tong gulong na to. Natin. Pakita ko lang sa inyo guys yung pattern ng gulong. Dual sport. Madali nang makakuha ng ganitong gulong kasi pang Bergman siya. So ito yung size niya.
120/70/10. Ito yung sa likod. Para naman dito sa harap. Same pattern siya. So, hindi naman tayo magpapalit ng rim dyan. Size na ito is 120/70/12 naman. Mas mababa yung wall niya kaysa dun sa stock. Kasi alam ko itong stock is 90/90/12. Ito 120/70/10. Siguro hindi na natin kailangan tanggalin yung fender kasi hindi naman siya ganun kalakihan. Yung mga nakita ko kasi, tinatanggal nila yung fender tsaka yung dito sa likod. Gusto ko pa rin kasi siya may fender, so gusto ko yung gulong pag kinabit mo is hindi naman masyadong maaapektuhan. Itong nasa likod na fender, siguro tatamaan to talaga. Pero hahatiin ko na lang to. Yung shock naman niya, papalitan din natin to ng shock dito sa likod. Kakabit ko na muna tong mga pinagbibili ko siguro. Ayos, di ba? See you in the next video. Mabuhay!